So, basically, yung father ko kasi nag-work dito before na nag-aaral pa ako sa Pilipinas. So parang yun na yung naging yung route na papuntang adulting. Tsaka may mga relatives din ako dito. So parang medyo matutulungan ako na makahanap agad ng trabaho. Kasi parang nung panahon ko parang parang goal ng mga tao is parang pag naka-abroad ka is okay yung buhay. Parang hindi yung sa Pilipinas na na mag-work ka sa Pilipinas, ginhawa yung buhay. Parang hindi ganun eh. Parang kailangan pumunta sa ibang bansa eh. So, ayun. Kaya napadpad ako dito. Na madali naman, ako agad ng trabaho. So, parang siyang, nung sinabi mo nung panahon ko, parang kailan ba yun? Tagal-tagal. Tagal-tagal. Mga parang, halimbawa graduate, mga 2012. Okay. Parang ganun panahon pa. So parang recently lang, hindi. Oo. Pero parang planado na ko yan na pupunta ka talaga dito. Parang ganun. Welcome to Dubai. Welcome to Dubai. Ako, napadpad ako dito sa Dubai. Actually, dito ako pinanganak. Sa Dubai. Emirati ka wala? Hindi naman. Dito lang ako pinanganak. Lokal to. Lokal pala to. Sustentado ng gobyerno to. Dito lang ako pinanganak pero hindi ako dito parang local or resident ganun. So dito kasi yung mama at papa ko before nag-work tapos dito nila ako pinanganak sa Al-Wasl Hospital pa nga eh. Tapos nung 3 years old ako, umuwi akong Pinas, tapos doon ako nag-aral, tapos every vacation pupunta lang ako dito. Tapos nitong pagpunta ko nito ng 2023, December, and napag-isipan ko na mag-for good na dito. Kasi parang nung time din na yun, medyo hindi na okay yung career ko sa Pilipinas. And matagal ko na din hindi nakakasama si mama. Kaya sabi ko, mag-for good na ako dito sa Dubai. Dito pa rin parents mo? Yung mom ko lang. Yung papa ko nasa Saudi. Oh, nice. Maano ka pala talaga sa Middle East. Hinahata ka na pabalik. Oo. At nakabalik ka na nga. So yun. So far, okay naman sa ngayon. Sana maging okay. Kaya yun. Saan mas trip mo? Dito or doon? Pilipinas. Pilipinas ako. Pilipinas talaga. Pero, since dumadating na ako sa point ng adulting. Since dumadating na ako doon, syempre, nagiging practical na ako. So, doon tayo sa mas magiging okay yung future natin. Galing. Mark. Ako, actually, nag-start ako sa Saudi eh. So, Saudi boy. Oo, Saudi nung 2016. Tapos 3 years ako doon. 2016, 2017, ano ba? 18. 19. 1. Hindi, 2018. Calculator. Kailangan mo. Yung magaling sa math, bro. Ayun, 3 years. Tapos, after doon, Qatar, 2 years. Tapos, kaya ako nandito sa Dubai kasi yung boss ko dati sa Saudi, tinawagan ako nung nasa Qatar ako. Sabi niya, Mark, may opportunity ako para sa'yo. Dito ako sa Dubai. Gusto mo bang sumali sa team ko? Kaya ayun, sabi ko, why not? Tapos, 2021 ng January, andito na ako. Pero nung time na yun, nung nasa Qatar ako, may blockade. Di ba, blinak nila yung UAE, ay yung Qatar, Saudi, blinak nila yung Qatar. Kasi papunta ka raw eh. Papunta dyan si Mark. I-blockade. Papunta si Mark, sarado na dun. May blockade, tapos ano ako nun, from Qatar, nag-Jordan pa ako. Connecting, imbis na parang 2 hours flight kasi, na. Jordan, tapos sarado lahat yun eh. from Jordan to... Actually, sorry, hindi pala Jordan.
Qatar to Jordan. Tapos from Jordan to Oman. Then Oman to Dubai. Grabe yung... Grabe nga yun yung parang 2 hours na flight. pinagdaanan. Parang Ang dami mali yata yan. yung title ng ano natin, program. Parang dapat Mark's Journey to Dubai. Pwede mo naman ikat yun. Kat na lang ito. Tsaka guys, nilakad niya lang yun, by the way. Lakad lang. Pagod na pagod ako nun eh. Talaga ba? Grabe Siyempre, adventure. nilakad mo Pawisan eh. ka. Tapos, ayun. Ikaw. Pinasa niya na. Nakapasok ka naman sa team. Nakaabot ka naman sa team. Sa team? Na yung boss mo, dati mong boss. Oh. Nakapasok naman. Kala ko, At least nakarating ka Dubai pero sa iba ka pumasok. Ay, ikaw, Marv. Ako? Journey mo to Dubai. Paano ka napadipad dito? Natulog lang ako eh. Pag-isip ko na din Nasa Dubai. Nilagay ka sa sako. Nagulat ako eh. Iba na yung tinutulugan ko. Hindi sumunod ako sa asawa ko. Kasi nauna siya dito eh. Siguro mga 4 months. Sabi ko, wala na siya dun eh. Siyempre alam mo yung routine ko na every weekend sa kanila ako. Na-miss mo siya agad. No, parang namiss ko. Ay, yeah. Hindi, yun talaga. And tsaka may plan na talaga ako before pa siya umalis. Siya lang talaga yung pinalad na muna mauna. Nag-apply kasi kami nun sa Ermita. Alam mo yun, nag-aanap kami ng mga scammer na agency na makarating dito. Kaso, so far, nakahanap naman ako isa. Na hindi lang scam. Hindi lang lang siya. Legit naman siya, legit. Tapos yun, pag-placement, tapos yun, nakalipad. Alam mo, uso-uso dun, di ba? Oo. Placement, tapos medyo mahal. Binenta ko lahat. Computer ko, lahat eh. Grabe. Oo, kasi kailangan ko makalis eh. Ang laki ng placement fee eh. Nakarating na ako. Tuwa ako eh. Kasama ko yung mga Pinoy din. May parang batch by batch kasi. Tampo. Nung nakarating kami dito, akala ko muna madali syempre. Struggle din kasi first 2 years ko, hindi ko gusto yung nangyari sa career ko eh. Tapos, financially, career, wala. As in talagang struggle. Doon sa 3rd year ko, doon ako parang nakita ko, may opportunity pala. Pero yung first 2 years talaga, parang susubukan ka eh. Oo. Parang darating sa point na, para sa akin ba yung Dubai? Oh, may mga... May mga doubt. challenges talaga. Kinakabahan tuloy ako ba? Totoo yun. Kumbaga, nung ka-3rd year, dun sa pangatlong taon, doon na parang unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang buhay ko. Nagkakaroon, lumalaki yung sahod ko. Alam mo yung di ba, syempre darating talaga sa... siguro nga doon ko napagtanto yung buhay ng OFW talaga pala eh. Hindi rin biro kasi nga... iyak naman to. Nakakaiyak naman to. Ayun lang. Tapos yun, hanggang sa kahit pa paano, hanggang ngayon, nasa maayos akong sitwasyon. Nagkaanak na ako dito. Siguro, hindi ko alam kung babalik pa kami ng Pilipinas. Sana magtuloy-tuloy. Sa awa ng taas. Hindi mo naman, hindi kami pinapabayaan. Tama. Salamat.